Again, Bansay Team Brandy! Bansay! Okay. Ito pa din sa, ipapakita lang namin ang short remapping, no? Kasi napakaraming dig spot na na-trace namin kasi napakalawak ng area ni Kuya dito sa Cavite, no? May 12 hectares ata, no? 12 hectares, hindi pa namin natapos-tapos. So ngayon, itong inupuan ni Bro, diretso na tayo, no? Ito, sitting position niya, yan. Dito ka, Tony Parker. Kung makikita nyo, dito ka lang. May pader yan. Yan. Itong tinatawag natin na wall type. Nakapader na, yung sitting position. So, ibig sabihin, makikita lang niya ang dig site. So, yun ang dig site natin. I-explain natin yan mamaya bakit nagpakukay tayo dyan. So, ngayon, ito. Ang compass direction naman dyan, yan. Okay? Okay, oh, yan. 2 to 5 degrees from this wall. Okay? So, doon naman sa kabila, okay, may angle tayo dyan na south position yan eh. South position, yan. Tatama dito, norte. So, 180 degrees, may tatamaan dito na passageway bodies. Ito. So, yan. Okay. Itong passageway na to, may cutting siya na letter D. Ito. Opening. So, opening in front. Yan. Kinakat yan. Okay. In front, ito yung passageway natin. 5 steps lang yan, no? 1, 2, 3, 4, then 5 dito sa sentro. Okay. Dito naman sa kabila, may sa S-side na to ba rin? May arrowway marker tayo. Dito. Makita natin siya sa top view. Ito siya. Yung top view mo. Yan. Kita niyo yan? Yan. East side yan, then west side doon. Naka-pointing arrow. Tapos, ito naman sa harap niya, naka-wall. Yan o. So, pader. So, ibig sabihin ng arrow, pointing here. So, hindi ka nababalik dito. Kasi directional yung arrow eh. So, ibig sabihin, papunta tayo doon. So, 5 hakbang na din, no? 1, 2, 3, 4, 5. Diba? So, equal. So, kung ating susumahin naman dito, 5 din yan, balik ha? 1, 2, 3, 4, 5. Di ka ba magtaka, no? Sa daming bato, pero may mga bato na may tamang sukat, may tamang direksyon. So, from that stone formation, from this stone formation na passageway, then pointing arrow, or directional arrow, patungo sa dig site, ay equal distance. So, naka-triangulate siya. This is what we call the triangulation. So, itong spot na ito ay dig site. To confirm na dig site ito, na walang harang, ay dyan. Sa sitting position ni bro, yan, may pader. So, boundary. From that boundary, sukat ka lang ng 1 yard dyan, kasi may hole yan na maliit, ito na tatamaan ng dig site. Ito na ngayon, pinahukay natin. So, ngayon, diretso tayo sa punto natin, buddies, na pag mag-remap ka, to confirm na may, may load sa ilalim, so pwede mong gagamitan ng mga gadgets mo, any detectors, no? Electronics o non-electronics. So ginagamit natin ngayon, aurameter, no? Kontak lang kayo kay Motor Kenzo Takida, no? Sa aurameter. Sa Japanese one din, pwede din. May Japanese one tayo, no? Na may number tayo dyan sa YouTube natin, sa screen. Contact lang ang number para ma-access kayo ni Black Phantom pag gusto nyo mag-purchase. Yun ang pag-checking natin, no? Para may alam tayo sa dimension. So ngayon, to confirm na ito ang dig site, pinahukay natin. Malit lang bodies. Pero ang standard sa full blast operation, dapat 5x5 ha. Nakita nyo naman sa mga previous videos, no? Ito, pinahukay natin kasi medyo hapon na. May flight pa tayo. Bukas. So ito ngayon ang nangyari. Pinatrace natin ang sentro. So, ano nakita natin? Ito. Nakita muna natin ang tamago. Ito yung tamago na kulay. Okay. Kulay red. Or red tisa. Pero tamago ang forma, no? So, centering. Tapos may puti. Magsasama talaga yung pula at puti. Okay. Ipa-focus. Okay? Thank you. Ano pa? May uling eh. Sa 1 foot pa lang, lumabas itong mga uling.
So dito naman buddies, ito nung hinari. May bato, nakuha tayo, na nakaayon sa linearity sa pader. Di ba pader to? Pader. So ngayon, 1 yard galing sa pader, paghukay natin ng 1 foot, may pader din. So ito sinasabi ko na anong makikita natin sa taas, ay makikita din natin sa ilalim to confirm na this is the exact dig site. No? Kasi tingnan yung plastada, hindi naman normal yan eh. Kung may pader dyan, ay talagang pader din. Okay. So ngayon, nilagyan pa ng dalawang bato na cutting stone. Ang isang cutting stone, may metal element yan. Okay? So entrance. Then ito siya, pointing sa pader. So lock point ang pader. May lock point din na bato dito. Then, titingnan natin formation. Ito yung tinatawag natin na formation na bato. Yan. Slash, slice, then kanto ng bato. Ito yung tinatawag sa kanji pa na shieta. Ganito formation ba dito? Parang letter K lang. Na? Tawag niyan shieta, meaning under. So, ibig sabihin, dito tayo mag-under left digging, vertical shaft. Kasi walang tunnel marker, walang tunnel to bodies. Andyan ang creek. Napakalapit natin sa creek. So, ibig sabihin, talagang vertical shaft, sentro ang hukay. So, confirming na andyan ang shieta formation ng bato. Then, andito ang tinatawag natin na red tamago. Ayan. Para maniwala, kasi hindi sila maniwala pag walang tato. Yan, may tato na. No? Itlog, no? Okay, yan buddies. Saka ang team na ito, no? Okay, thank you. Ang team na ito, magsama yung pula at puti, Ang team na ito, makikita nyo, yan. Yung unang video na yan, na pinapakita namin yung, ano ba yun? Dog, no? O ino. Yung aso na figurine. Okay. Saka yung Buddha. Kung titignan nyo, baka sabihin nyo bago lang yan. Hindi. Itong team natin, sila mismo nakakuha. No? Ito pa si Buddha nakakuha mismo ng dog figurine. Ang Buddha, ito pa rin? Siya pa rin. Imagine. Totoo yan, buddy, hindi yan galing sa junk shop or sa yun nagbibinta ng Japan surplus, hindi. Galing talaga yan, kasi binibidyo kaya yan, nauna na video. Galing talaga yan ang aso sa malaking bato na pinapatong sa malaking bato din na boulder, sa gitna siya. Diba? Nakapalaman. Nakapalaman. Then pangalawa ay yung Buddha sa 7 meters yun, ang distance. Doon naman sa dig site yun nakuha. Okay? So yun buddies. So kaya kung titingnan natin, napaka legit na marker na nahukay talaga sa dig site. Figurine talaga. So imagine, talagang mamangha ka bakit andyan. So ito ang explanation yan. During the World War II and before the World War II, no? Niraransak na ng mga Japanese ang China, kinuha ang lahat ng items. Gold, saka mga figurine. Kahit ano pa, pati mga Buddha nila, antique items yan, kinuha. Saka, yon sinali dito sa buried treasure nila sa Pilipinas. Kaya, makikita tayo ng mga figure na ganyan. So, hopefully, naintindihan nyo, then, maka-encourage ito sa inyo na mayroon ganyan na talaga ng mga markers. At dito sa Rima Acquisition naman na ito, yan, bakit magtaka kayo may tubig, talagang kumukuha kami ng tubig sa creek para malinisan, para makita natin ang formation ng bato na pader sa taas at pader sa baba, din formation ng bato. So yun lang, hopefully makatulong itong kunting vlog namin para magka-idea din kayo sa mga tinatawag natin na remapping, then mag-conduct ng proper and full blast operation. So yun lang buddies.